Attention seniors, Pebrero 2026, SSS Pension opisyal na schedule out na may malaking pagbabago sa bayad ngayong buwan. May magandang balita para sa ilan at posibleng maapektuhan ang IB manood hanggang sa dulo para malaman kung kailan at magkano ang matatanggap mo. Pati na rin lahat ng bagong updates sa SSS Pension. Kung ikaw ay senior citizen o may pamilya na umaasa sa SS, subscribe na sa channel na ito. Dito lang makikita ang pinaka-latest at totoo tungkol sa SS updates. Kumusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na may napakagandang balita ako para sa lahat ng mga pensioners ng Social Security System ngayong buwan ng Pebrero 2026. Tama ang inyong narinig at hindi kayo nagkakamali sa inyong nabasa. Ngayon lang po inilabas ang opisyal na schedule ng SSS Pension Payout para sa buwan ng Pebrero at maraming mga pagbabago na talagang magdudulot ng ngiti sa ating mga matatandang kababayan at sa lahat ng mga qualified pensioners. Kaya manatiling nakadikit sa video na ito dahil ibabahagi ko sa inyo ang bawat detalye, bawat petsa at lahat ng kailangang malaman tungkol sa inyong pensyon para sa buwan na ito. Una sa lahat, gusto kong sabihin na ang SSS ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang serbisyo sa mga miyembro, lalo na sa ating mga senior citizens at pensioners na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Alam naman natin na ang SS Pension ay hindi lamang pera. Ito ay buhay ng maraming pamilya. Ito ang panggamot, pangkain at pang-araw-araw na pangangailangan ng milyon-milyong Pilipino na nag-ambag ng kanilang buong buhay sa sistema. Kaya naman napaka-importante na laging updated tayo sa mga schedule at sa mga pagbabagong nangyayari sa SSS. At sa video na ito, aalamin natin lahat ng detalye na kailangan nating malaman. Nagsimula na ang taong 2026 na may mga pagbabago at improvement sa SS system at ang Pebrero ay isa sa mga buwan kung saan makikita natin ang mga patunay ng mga pagbabagong ito. Ang opisyal na schedule para sa Pebrero 2026 ay inilabas na at base sa schedule ang disbursement ng pension ay nagsimula na sa unang linggo ng buwan. Pero bago tayo pumasok sa detalyadong schedule, pag-usapan muna natin kung paano gumagana ang SS Pension Payout System at bakit may iba't ibang petsa ng pagbibigay ng pensyon. Ang SSS ay gumagamit ng isang sistemang batay sa birth month ng pensioner upang maiwasan ang congestion at upang mas mapadali ang distribution ng mga benefits. Ibig sabihin, hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa iisang araw. Ang mga pensioners ay nahahati base sa kanilang birth month at mayroon silang assigned na schedule kung kailan sila makakatanggap ng kanilang pensyon. Ang sistemang ito ay nakatutulong hindi lamang sa SSS kundi maging sa mga bangko at bayad centers na nag-aasikaso ng disbursement ng mga pensions. Dahil sa system na ito, mas organized at mas mabilis ang proseso para sa lahat. Ngayong Pebrero 2026, ang SS ay nagsimula ng disbursement noong ikati ng Pebrero para sa mga pensioners na ang birth month ay Enero. Ito ay Monday ng linggong iyon at maraming mga pensioners ang nakatanggap na ng kanilang benefits sa unang batch. Para naman sa mga birth month na Pebrero, ang kanilang schedule ay nakaset sa ikamat ng Pebrero na Martes. Ang mga pensioners na ipinanganak noong Marso ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa ikapayo ng Pebrero, habang ang mga ipinanganak sa Abril ay makakakuha ng kanilang pensyon sa ika-6 ng Pebrero. Ang pattern na ito ay nagpapatuloy hanggang sa lahat ng birth months ay maisasaklaw. Ang mga ipinanganak sa Mayo ay makakakuha ng kanilang pensyon sa ika-10 ng Pebrero. Ang mga Hunyo babies naman ay sa ika ng Pebrero dahil weekend ang ika-8 at 9. Ang mga Hulyo birth month ay sa ika ng Pebrero. Ang Agosto ay sa ikaw. Ang Setyembre ay sa ika-13 at ang Oktubre ay sa ika-14. Para sa mga Nobyembre babies, ang schedule ay ika-17 ng Pebrero at sa wakas ang mga ipinanganak sa Disyembre ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa ika-11 Trero. Lahat ng ito ay confirmed at opisyal na mula sa SSS mismo. Ngayon ang tanong ng marami, ano ba ang mga pagbabagong naganap? Una sa lahat, napansin ninyo ba na ang schedule ngayong 2026 ay mas organized at mas maaga kaysa sa mga nakaraang taon? Ito ay dahil sa mga improvements na ginawa ng SSS sa kanilang system. Ang SS ay nag-invest sa mas advanced na technology at infrastructure upang mapabilis ang processing at disbursement ng benefits. Ang ibig sabihin nito, mas mabilis na makakatanggap ang mga pensioners ng kanilang pera at mas kakaunti ang mga technical glitches at delays na nakakaapekto sa maraming pensioners dati.
Isa pang magandang balita ay ang pagtaas ng SSS pension na ipinatupad noong nakaraang taon at ito ay patuloy na nararanasan ng mga pensioners hanggang ngayon. Alam ninyo ba na ang average na SSS pension ay tumaas ng malaki simula noong 2024 dahil sa pension increase na ipinatupad? Ang increase na ito ay nag-range mula EP 1,000 hanggang 2,000 depende sa contribution history ng pensioner. Kaya ang mga tumatanggap noon ng 5,000 ay maaaring tumanggap na ngayon ng 6,000 o higit pa. Ito ay napakagandang development lalo na sa panahon ngayon na ang cost of living ay patuloy na tumataas. Bukod dito, ang SS ay nag-i-improve din ng kanilang online services at mobile app. Ngayon, hindi na kailangan ng mga pensioners na pumunta pa sa SS office para lang mag-check ng status ng kanilang pension o para mag-update ng kanilang information. Lahat ay pwede nang gawin online sa kaginhawaan ng inyong tahanan. Ang SS mobile app ay may features na kung saan makikita ninyo ang inyong pension history, ang next payout date ninyo at maaari din kayong mag-apply para sa iba't ibang programs at benefits ng SS. Ang digitalization na ito ay isang malaking tulong, lalo na sa ating mga senior citizens na mahirap ng maglakbay at pumila ng matagal. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pension through ATM, ang SSS ay nagpartner sa mas maraming bangko upang magkaroon ng mas maraming options kung saan makukuha ang pensyon. Ngayon, may options na kayo sa Land Bank, DBP, Union Bank at iba pang accredited banks ng SSS. Ang ibig sabihin nito, mas flexible kayo sa pagpili ng bangko na mas convenient para sa inyo. At dahil sa partnership na ito, mas mababa na rin ang instances ng ATM downtime at technical issues na dati ay nagiging problema ng maraming pensioners. Isa pang important na information na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa requirements para sa continued disbursement ng pension. Ang SS ay nag-require ng annual confirmation of pensioners para masiguro na ang mga tumatanggap ng pension ay buhay pa at entitled pa rin sa benefits. Ito ay isang standard procedure na ginagawa ng SSS upang maiwasan ang fraudulent claims at upang masiguro na ang benefits ay napupunta talaga sa tamang recipients. Ang confirmation na ito ay pwedeng gawin online through the SSS website o mobile app. Maaari din kayong pumunta sa nearest SSS branch o sa accredited service centers. Ngayong 2026, ang SSS ay mas naging strict sa implementation ng policies na ito. Pero hindi naman ito dapat ikabahala ninyo. Ang layunin lamang ay protektahan ang sistema at ang mga members mismo. Para sa mga hindi pa nakaka-comply sa annual confirmation, huwag mag-alala dahil may grace period. Naman na binibigay ang SS at maaari din kayong humingi ng assistance sa SSS hotline or sa mga service centers kung may mga tanong kayo o kung kailangan ninyo ng tulong sa proseso. Pag-usapan naman natin ang isa pang magandang feature na inilabas ng SS para sa mga pensioners, ang SS Pensioners Loan Program. Ito ay isang loan facility na available sa lahat ng qualified SS pensioners. Ang loan amount ay depende sa monthly pension ninyo at ang interest rate ay mas mababa compared sa regular loans. Ang maganda dito, ang mode of payment ay through salary deduction from your pension. Kaya convenient at hindi ninyo makakalimutan magbayad. Ang loan na ito ay pwedeng gamitin para sa emergency expenses, medical needs, home improvements o kahit anong legitimate purpose na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Mayroon ding SSS Peso Fund or Personal Equity and Savings option na available para sa mga members na gustong mag-invest ng additional contributions para sa mas malaking retirement fund. Ito ay voluntary program na kung saan ang mga members ay pwedeng mag-contribute ng extra amount on top of their regular SSS contributions. At ang amount na ito ay invested sa different financial instruments na maaaring mag-generate ng higher returns. Ang Peso Fund ay isang magandang option para sa mga gustong mag-prepare ng mas comfortable retirement life. Bumalik tayo sa schedule ng Pebrero. Halaga na tandaan ninyo ang exact date ng inyong pension payout basis sa inyong birth month. Kung sakaling hindi kayo makakapag-withdraw ng inyong pension sa assigned date, huwag mag-alala dahil ang pera ninyo ay nakalagay pa rin sa inyong account at pwede ninyo itong kunin anumang oras pagkatapos ng inyong scheduled date. Pero syempre, mas maganda kung kukunin ninyo ito as soon as possible para magamit ninyo kaagad. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pension through check, ang process ay medyo iba.
Ang mga checks ay naiipadala sa inyong registered address at usually ay natatanggap ninyo ito few days after ng scheduled payout date. Ang SSS ay nag-recommend na kung pwede, mag-switch na kayo sa ATM or bank deposit method dahil mas mabilis, mas secure at mas convenient. Pero kung preferred ninyo pa rin ang check, walang problema. Ang SSS ay patuloy na nag-a-accommodate ng option na ito. Isang importanteng reminder din para sa lahat ng pensioners, laging i-update ang inyong contact information sa SSS. Kung nagbago ang inyong address, phone number or email, i-report ito kaagad sa SSS. Ito ay mahalaga para sa communication purposes at para masiguro na natatanggap ninyo ang lahat ng important announcements at notifications mula sa SSS. Ang pag-update ng information ay pwedeng gawin online or sa SSS branch. Ang SS ay mayroon ding mga special programs para sa mga pensioners na may disabilities or sa mga bedridden pensioners na hindi makalabas ng bahay. May home service program sila kung saan ang SSS representatives ay pumupunta sa bahay ng pensioner para sa transactions. Ito ay isang napakagandang serbisyo na nagpapakita ng concern ng SSS sa welfare ng kanilang members. Kung kayo o may kakilala kayo na qualified sa program na ito, maaari kayong tumawag sa SS Hotline para mag-arrange ng home service. Ngayong taon 2026, ang SSS ay nag-launch din ng bagong information campaign para sa financial literacy ng mga pensioners. Ang layunin nito ay turuan ang mga pensioners kung paano mag-manage ng kanilang pension, kung paano mag-budget at kung paano maiwasan ang mga scams at fraudulent schemes na targeting senior citizens. Maraming mga seminar at workshops na ino-offer ng SS at ito ay free of charge. Ang attendance sa mga seminar na ito ay highly recommended dahil napakadaming valuable information na matututunan ninyo. Speaking of scams, maging vigilant kayo sa mga text messages o phone calls na claiming na galing sa SSS at humihingi ng personal information or ng pera. Ang SS ay hindi kailanman humihingi ng ATM PIN, password o bank details through text or call. Kung may magtanong ng ganitong information, huwag kayong magtiwala at i-report ito kaagad sa SSS or sa authorities. Maraming mga modus na lumalabas ngayon na targeting mga senior citizens, kaya kailangan nating maging extra careful. Ang SSS ay mayroon ding funeral benefit program na available sa mga members at pensioners. Kung sakaling pumanaw ang isang pensioner, ang kanyang beneficiaries ay pwedeng mag-claim ng funeral benefit amount na pwedeng gamitin para sa funeral expenses. Ang amount ng benefit ay nakadepende sa contributions ng deceased member. Ang processing ng funeral benefit ay relatively fast at ang SSS ay tumutulong para masiguro na ang families ay hindi masyadong mabibigatan ng financial burden during difficult times. Para sa mga pensioners na may dependents, na meron ding dependents pension na available. Kung ang pensioner ay may legitimate dependents na hindi pa self-supporting tulad ng mga anak na below 21 years old or mga anak na may disability, eligible sila na makatanggap ng additional pension. Ang dependents pension ay automatic na nadadagdag sa monthly pension ng primary pensioner. Ito ay isang malaking tulong, lalo na sa mga pensioners na may responsibilidad pa sa kanilang mga anak. Ang SSS ay committed din sa environmental sustainability. Ngayon, nag-encourage sila ng paperless transactions at digital communications. Ang mga pensioners ay pwedeng mag-opt na makatanggap ng electronic statements at notifications sa halip na printed documents. Ito ay hindi lamang environment-friendly kundi mas convenient din dahil madali lang ma-access ang documents anytime, anywhere, through your email or through the SSS portal. Mahalaga ring banggitin ang SSS hotline at customer service. Kung mayroon kayong anumang tanong, concerns, or complaints, maaari kayong tumawag sa SS hotline na available from Monday to Friday during office hours. Ang customer service representatives ay trained para tumulong sa lahat ng inquiries ninyo. Meron ding email support kung mas comfortable kayo na magsulat ng inyong concerns. Ang SS ay nag-improve ng kanilang customer service response time kaya mas mabilis na ngayon ang resolusyon ng issues compared sa dati. Ang pension ng SS ay exempted din from withholding tax. Ibig sabihin, ang full amount ng inyong pensyon ay ang matatanggap ninyo without any deductions for tax. Ito ay isang benefit na binibigay ng gobyerno sa ating mga retires bilang recognition sa kanilang contributions throughout their working years.
Ang exemption na ito ay applicable sa lahat ng SS pensioners regardless of the amount ng kanilang pension. Para sa mga pensioners na plano pang magtrabaho or nagwo-work pa, alam ninyo ba na pwede pa rin kayong magtrabaho habang tumatanggap ng SSS pension? Ito ay allowed at ang inyong pension ay hindi maaapektuhan. Actually, kung kayo ay magko-contribute ulit sa SSS as an employed or self-employed member, ang contributions ninyo ay mag-add up pa sa inyong total contributions na pwedeng mag-increase ng inyong pension in the future. Kaya kung kaya ninyo pang magtrabaho at gusto ninyong mag-contribute pa, go ahead. Walang hadlang doon. Ang SS FlexiFund ay isa pang program na worth mentioning. Ito ay isang investment option kung saan ang members ay pwedeng mag-invest ng lump sum amount na may guaranteed returns. Ang program na ito ay ideal para sa mga pensioners na may extra funds at gustong mag-invest para sa future needs o para sa emergency fund. Ang Flexi Fund ay managed ng professional fund managers ng SSS, kaya secured ang inyong investment. Ngayong Pebrero 2026. Siguruhin din natin na ang ating health ay priority dahil ang SS ay connected din sa PhilHealth. Make sure na updated din ang inyong PhilHealth contributions at membership. Ang PhilHealth benefits ay lalo na para sa senior citizens na mas prone sa health issues. Kung may health concerns kayo, take advantage ng inyong PhilHealth benefits para sa hospitalization, medications at iba pang medical needs. Ang SSS ay nag-conduct din ng regular benefits counseling sessions sa iba't ibang communities. Kung interested kayo na matuto pa ng more about your SS benefits, eligibility requirements, at kung paano ma-maximize ang inyong pension, attend these counseling sessions. Ang SSS ay nag-announce ng schedules ng mga sessions na ito through their website at social media pages. Ang counseling sessions na ito ay free at open sa lahat ng SSS members at pensioners. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaalala sa lahat na ang SS Pension ay isang right ninyo bilang members na nag-contribute sa sistema. Kayo ay nagtrabaho ng mahaba at nag-ambag ng parte ng inyong kita throughout your working years. Kaya deserve ninyo ang pension na ito. Gamitin ninyo ito wisely, mag-budget ng maayos at kung may extra mag-invest o mag-ipon para sa emergency. Huwag din kalimutan na mag-share ng information na ito sa inyong mga kakilala na SSS pensioners din para lahat ay updated. Ang magandang balita ngayong Pebrero 2026 ay hindi lang ang organized schedule ng pension payout, kundi ang overall improvement ng SS services. Ang continued pension increase na implemented na ang better technology at digital platforms, ang expanded banking partnerships, at ang commitment ng SS na magbigay ng quality service sa kanilang members. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang SSS ay patuloy na gumagawa ng paraan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipinong workers at retirers. Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat nating pag-usapan ay ang tungkol sa mga karapatan ninyo bilang SS pensioners. Meron kayong karapatan na makatanggap ng timely at complete pension benefits. Karapatan na maprotektahan mula sa anumang uri ng discrimination. At karapatan na makatanggap ng quality service mula sa SSS. Kung sa anumang dahilan ay nakakaranas kayo ng delay sa pension o hindi maganda ang treatment sa inyo sa SS offices, meron kayong karapatan na magreklamo o maghain ng complaint. Ang SSS ay may grievance mechanism na in place para sa ganitong situations at seryoso silang nag-i-investigate ng lahat ng complaints. Ang transparency ay isa rin sa mga priority ng SS ngayong 2026. Lahat ng transactions, policies at decisions ng SS ay publicly available at accessible sa kanilang website. Maaari ninyong i-check anytime ang status ng inyong contributions, ang amount ng inyong pension at ang history ng lahat ng inyong transactions. Ang transparency na ito ay nagbibigay ng peace of mind sa mga members na ang kanilang money ay properly managed at accounted for. Para sa mga pensioners na living abroad or mga overseas Filipinos na nagtrabaho sa ibang bansa at nag-contribute sa SS, mayroon ding special arrangements para sa inyo. Ang SSS ay may international payment facilities kung saan maaari kayong makatanggap ng inyong pension kahit nasa ibang bansa kayo. Ang payout ay pwedeng gawin through bank transfer sa inyong foreign bank account or through partner remittance centers. Ang process ay mas madali na ngayon dahil sa partnerships ng SS International Financial Institutions. Mahalaga ring pag-usapan ang importance ng estate planning para sa mga pensioners.
Dapat ninyong siguraduhin na ang inyong beneficiaries ay properly documented at updated sa SSS records. Kung sakaling may mangyari sa inyo, ang inyong beneficiaries ay dapat may access sa benefits na entitled sa kanila tulad ng funeral benefit at dependents pension. Ang pag-update ng beneficiary information ay simple lang at pwedeng gawin sa SS branch or online. Ito ay parte ng responsible planning at pagsisiguro na ang inyong pamilya ay protected kahit na wala na kayo. Ang SSS ay nag-partner din with various organizations at advocacy groups para sa senior citizens. May mga special programs at discounts na available sa SS pensioners through these partnerships. Maaari kayong makakuha ng discount sa medicines, groceries, transportation at iba pang essential services. Ang SSS ID ninyo ay recognized na senior citizen ID na pwedeng gamitin para sa mga discount, privileges na guaranteed ng batas. Kaya lagi ninyong dalhin ang inyong SSS ID at huwag mahiyang gamitin para sa discounts na entitled kayo. Ngayong pandemic era pa rin, ang health and safety protocols ay patuloy na ipinapatupad ng SSS sa lahat ng kanilang offices. Kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SS branch, siguruhin na sumusunod kayo sa protocols tulad ng pagsusuot ng face mask kung required social distancing at iba pang health measures. Pero syempre, mas encourage pa rin ang online transactions para mas safe para sa lahat, lalo na sa ating mga senior citizens na mas vulnerable sa health risks. Ang financial wellness ay importante din para sa mga pensioners. Ang SS ay nag-offer ng financial literacy programs at workshops na nagtuturo ng proper money management investment basics at how to avoid financial scams. Ang programs na ito ay specially designed para sa retirees at pensioners na may unique financial needs at concerns. Attending these programs ay makakatulong sa inyo na mag-make ng better financial decisions at ma-maximize ang value ng inyong pension. Huwag din nating kalimutan ang importance ng community at social connections. Maraming SSS pensioners, associations at senior citizens club sa iba't ibang communities. Ang pagsali sa mga groups na ito ay hindi lang social activity. Ito rin ay avenue para mag-share ng information, experiences at best practices tungkol sa SSS benefits at retirement life in general. Ang SS ay sumusuporta sa mga organizations na ito at madalas ay nag-conduct ng outreach, programs at information dissemination sa kanila. Kaya sa lahat ng SSS pensioners dyan, congratulations sa inyong dedication at hard work throughout your working years. Enjoy your pension, spend it wisely, at laging maging updated sa mga announcements at changes sa SSS. Remember, ang SSS ay nandito para sa inyo at ang pensyon ninyo ay secured at guaranteed. Ang bawat piso na natatanggap ninyo ay resulta ng inyong years of hard work at contributions. Kaya deserve ninyo yan at higit pa. Salamat sa panonood ng video na ito at sana ay nakatulong ako sa pagbibigay ng complete at detailed information tungkol sa SS pension schedule para sa Pebrero 2026 at sa lahat ng related benefits at programs na available para sa inyo. Mag-ingat lagi, stay healthy, kumain ng tama, mag-exercise kung kaya at sana ay patuloy ninyong ma-enjoy ang inyong well-deserved retirement years kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay ang mga SSS pensioners at mabuhay ang Pilipinas. Salamat po sa inyong suporta at tiwala at hanggang sa muli sa susunod na video. God bless us all, M.